Samantala, nagbabala naman si House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng talamak na disinformation tactics sa social media na naglalayong ilihis ang security efforts ng pulisya laban sa krimen. Dagdag pa ni Romualdez, hindi dahilan ng freedom of speech para magpakalat ng mga di-beripikadong balita. Ang buong detalye ihahatid ni Milky Regonan. Mariing kinundina ni House Speaker Martin Romualdez ang pagkalat ng mga pekeng balita at mga gawa-gawang krimen sa social media na nagdudulot ng takot sa publiko at sumisira sa efforts ng PNP na mapanatili ang seguridad. Ayon kay Romualdez, ang pagpapakalat ng mga video na hindi verified ng impormasyon ay nag-aaksaya sa resources na maalagad ng batas at nakasisira din sa tiwala ng publiko sa sistema ng hustisya sa bansa. Nanawagan si Romualdez sa mga social media users at mga content creators na magkaroon ng integridad sa kanilang ginagawa. Nagpaalala rin ito na ang freedom of speech ay hindi inaabuso at hindi dapat ginagamit sa pagpapakalat ng disinformation. Una rito, pinapurihan ni Romualdez ang Philippine National Police sa mga nagawang reforma sa ilalim ng Administrasyong Marcos na nagresulta sa pagbaba ng focus crimes. Kabilang ang mabilis na pagkakaaresto sa suspect sa road rage shooting incident sa Antipolo City. Sa opisyal na datos ng PNP, bumaba ng 26.76% ang mga tinatawag na focus crimes o pagnanakaw, robbery, rape, murder, homicide, physical injury at mga pagnanakaw ng motorsiklo at iba pang mga motor vehicle. Mula sa 4,817 cases sa pagitan ng January 1 hanggang February 14, 2024, bumaba ito sa 3,528 sa kaparehong panahon ngayong taon. Sa naturang mga kaso, pinakamalaki ang ibinaba ng mga kaso ng rape na nasa 50%. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regonan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.